Mukhang desperado na naman ang Malacanang sa pagtatakip sa isang malinaw na eskandalo. Sa halip na kondenahin ang Philippine National Police, PNP, sa pagtanggap ng donasyon mula sa mga hinihinalang Chinese spies, ipinagtanggol pa nila ito sa pagsasabing, walang issue, basta't may mabuting intensyon. Wala pong masama kung tatanggap tayo ng donasyon if it is done in good faith. Walang issue. Paano naging normal ang pagtanggap ng cash at sasakyan mula sa mga dayuhang inaresto dahil sa pinaghihinalaang nagmamanman laban sa Pilipinas? Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kung ito ay isang donasyon at walang kapalit, wala namang masama. Talaga bang ganyan kababaw ang pananaw ng gobyerno? Ang isang donasyon mula sa mga individual na may malalaking kwestiyon sa kanilang tunay na motibo ay hindi basta-bastang tinatanggap. Sa mga bansang may matinong liderato, isang malaking iskandalo ito, pero sa Administrasyong Marcos, tila isa na lang itong ordinaryong transaksyon. At ngayon, pangkaraniwan na naman ang script, may imbestigasyon. Ilang beses na bang ginamit ang salitang ito para lang palampasin ang katiwalian? Sino ang mag-iimbestiga? Ang PNP mismo na tumanggap ng donasyon. May aasahan bang resulta dito? O gaya ng dati, magpapalusot lang sila hanggang sa lumamig ang issue. Ang mas nakakabahala rito, hindi ito unang beses na may nadadawit na mga Chinese nationals sa pagmamanman sa bansa. Noong Enero, 4 na Chinese nationals ang inaresto matapos mahuling nangangalap ng impormasyon sa mga base ng Philippine Navy. Ilang linggo lang ang lumipas, may 2 pang nahuli na nagsusurveillance sa Malacanang. Malinaw na may pattern, at mas malinaw na hindi ito tinuturing ng gobyerno bilang seryosong banta. Kung totoong pinoprotektahan ng Administrasyong Marcos Jr., ang ating bansa, hindi ito magpapalusot ng ganito kalaking eskandalo. Ang tanong, sino ba talaga ang pinaglilingkuran ng gobyerno, ang Pilipinas o ang China? Hindi ako makapaniwala nung nabasa ko to. Ayon sa Philstar, Palace, no issue with PNP acceptance of gift from Chinese spies. Kaya hinanap ko talaga yung article ng Philstar tungkol dito at totoo nga. Pero hindi pa rin talaga ako makapaniwala na sinabi ito ng palasyo until hinanap ko ang mismong video. Ma'am, may reaction po ba ang si Pangulo or ang Malacanang dun sa ulat na di umano yung mga Chinese spies ay may donasyon sa PNP? Okay, as of now, pag-aaralan po natin yan. Kung ito man po ay naging donasyon, in good faith, kailangan po talaga natin malaman dahil hindi naman po masama ang tumanggap ng donasyon. Okay, sa panahon po ng pandemya, nabalitaan po din natin na marami po natanggap na ambulance, na mga sasakyan, tama ba, ambulansya, especially Davao City. Parang marami na ibigay ang China sa Davao City sa panahon po ni Mayor Sara at the time. Wala pong masama kung tatanggap tayo ng donasyon if it is done in good faith. So kung ito naman po pala ay parang ibinigay, pero merong kakaibang dahilan for that, kailangan po nating imbestigahan yan at kung sino man po yung mga tumanggap na mga opisyal ng LGU, dapat siguro po malaman natin para hindi na po maulit kung sila man ay nagagamit. Kung hindi man nila alam na nagagamit sila. Grabe, hindi talaga ako makapaniwala na ito ang sinabi ni Attorney Claire kahit nakita ko na yung mismong press con. Una, ang pinag-uusapan dito ay cash and vehicles, specifically mga motorbikes. So, hindi ito mga mumurahin na gift lang. Pangalawa, pangatlo at pang-apat, ito ay galing sa suspected Chinese spies. Ito ay mga Chinese na dinetain noong late January at iniimbestigahan dahil sila ay pinagsususpetsahan ng mga spy. 1. Tatanggap ka ng gift na cash and vehicles sa mga suspect ng isang investigasyon. 2. You are suspecting them to be spies. Ibig sabihin,
pwede silang spy ng China. So bilang isang spy, sa pagkakaalam nyo ng isang spy, sila ay mga gumagalaw na laging may motibo at laging may intensyon base sa misyon nila. Bakit kayo tatanggap ng regalo sa mga spy? And 3, di ba, ayaw nyo sa China, but you are willing to accept gifts from Chinese spies? Unbelievable. I have a question, Attorney Claire. Ang sinabi mo bang posisyon ng Malacanang ay naaayon sa Republic Act No. 6713? O an act establishing code of conduct and ethical standards for public officials and employees? Kasi ayon sa nabasa ko, public officials and employees shall not solicit or accept directly or indirectly any gift, gratuity, favor, entertainment, loan, or anything of monetary value from any person in the course of their official duties or in connection with any operation being regulated by or any transaction which may be affected by the functions of their office. Ulitin ko lang yung sitwasyon. Ang pulis natin ay tumanggap ng cash at mga motorsiklo galing sa mga iniimbestigahan na suspected Chinese spies. At ang sitwasyon ba na yon ay pasok din sa no-gift policy ng gobyerno natin. Pwede bang pakipaliwanag sa amin? At Good morning, Yusek. Ma'am, may reaction po ba ang si Pangulo or ang Malacanang dun sa ulat na di umano yung mga Chinese spies ay may donasyon sa PNP? Okay, as of now, pag-aaralan po natin yan. Kung ito man po ay naging donasyon, in good faith, kailangan po talaga natin malaman dahil hindi naman po masama ang tumanggap ng donasyon. Okay, sa panahon po ng pandemya, nabalitaan po din natin na marami po natanggap na ambulance, na mga sasakyan, tama ba, ambulansya, especially Davao City. Parang marami na ibigay ang China sa Davao City sa panahon po ni Mayor Mayor Sara at the time. Wala pong masama kung tatanggap tayo ng donasyon if it is done in good faith. So kung ito naman po pala ay parang ibinigay, pero merong kakaibang dahilan for that, kailangan po nating imbestigahan yan at kung sino man po yung mga tumanggap ng mga opisyal ng LGU, dapat siguro po malaman natin para hindi na po maulit kung sila man ay nagagamit, kung hindi man nila alam na nagagamit sila. At may allegation din, ma'am, na yung mga Chinese daw na gumagawa ng illegal sa bansa, may mga padrino na o mga kumpare sa top brass ng PNP or Intel Group. Hindi po yan pababayaan ng Pangulo. Talaga po kapag ganyan ang balita at nakarating sa atin yan, kailangan po talagang imbestigahan yan. Hindi po ito dapat palampasin.